Sobrang gulo na ng politika sa Pilipinas. At para di ka na maloko uli sa paparating na eleksyon, here's a political fact. Alam mo ba na bawal naman kasi talaga ang political dynasties dito sa Pilipinas? Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang problema, magtatatlong dekada na mula nang magawa pang constitution, wala pa ring enabling law na naipapatupad para dito. Kahit nga working definition, wala tayo kung ano nga ba ang counted as political dynasties. Pero klaro naman na ipinasa ito dahil gaya nga ng nakasulat, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Para kahit ang isang normal na magsasaka, manggagawa, o kahit action star pa man yan, may fair opportunity para makapamuno. At hindi sa iisang pamilya lang o iilang pamilya na pupunta ang kapangyarihan. Bukod pa rito, napakarami ng pag-aaral na nagpapakita ng high correlation sa mataas na political dynasties sa mga masasamang outcomes tulad na lang ng kahirapan, korupsyon, at iba pang mga pagpapahirap sa mga mamamayan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na ipapasang batas kasi yung mga mismong mambabatas natin parte ng mga political dynasties. Sa panahon nga ngayon, mas mahirap pang magbigay ng mga politiko na walang kamag-anak kaysa sa yung mga meron. Kaya't sa susunod na eleksyon, yan pa rin bang may kaapelido yung iboboto mo? Paano ka makakakuha ng tunay na pagbabago kung sila pa rin ang paulit-ulit na namumuno?